Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot na puot naman sa ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit, ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi, mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang dalaga at martir, Santa Cecilia. No? Parang kahanga-hangang marinig, hindi lang ito basta tao, kundi dalaga, babae. Sa panahon natin ngayon, isa yan sa mga nakikita nating bago at ipinakikilala sa mundo. Hindi lang naman babae, kundi yung kakayahan ng mga tila itinuturing na pangalawang klaseng tao. Itinuturing na mahina, itinuturing na
kaunti lang ang kakayahan. Kaya sa TV, mapapanood natin, no? Parang yung isang palabas sa television, fini-feature nila, dati-dati, babae, delivery rider. Nitong nakaraan, babae, truck driver, no? At sa ating unang pagbasa ngayon, isang babae rin ang ipinapakilala ng aklat ng Makabeyo. Isang babaeng kinikilalang dakila. Dakila, hindi lamang sa kung ano ang meron siya. Hindi lang sa kung sino siya. Siya ay tinatawag na dakila sapagkat sa nagawa niya, hindi lang basta sa kapwa, kundi sa anak niya. 7 sa mga anak niya ang nasaksihan niyang pinahihirapan. Diyos ko, isang anak lang yata ang maghirap. Halos ikamatay na ng isang magulang. Just imagine, lahat ng anak niya, kumbaga, in her face, sa harap niya, pinahihirapan dahil sa hindi pagkain ng karne ng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ano ang ipinapaalala sa atin ng ating unang pagbasa? Ito ang nagbigay ng kadakilaan sa isang ina. Ang maturuan niyang maging mabuting halimbawa ang kanyang mga anak. Ang siya ay maging mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Hanggang huli, ang Diyos ang ibinigay niya sa kanyang mga anak. Sabi nga, kapag pinalaking mong may kilalang Diyos at may takot sa Diyos ang mga anak mo, wala ka nang dapat ikatakot, tumanda o mawala ka man. Give God to your children. Bring your children to God. That it will be the greatest meaning of your life bilang mga magulang. At huwag nating kalilimutan sa ating ibanghelyong narinig ngayon, sa hukuman ng Diyos, lahat tayo ay titimbangin ng Diyos, lilitisin tayo ng Diyos, hindi lang ayon sa ginawa mo sa buhay mo, kundi sa ginawa mo sa buhay ng ibang tao. Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Hindi lang sariling buhay natin. Kaya nga nang likhain ng Diyos ang mundo, una niyang nilikha ang mga bagay bago niya ginawa ang tao. Sapagkat kasunod ng buhay na ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay ang mundong ito. We are stewards of God's creation. At bahagi ng nilikha ng Diyos ang buhay ng iyong kapwa. Kaya kapag tayo humarap sa Diyos, hindi niya tayo hahatulan kung anong ginawa mo lang sa buhay mo, kundi kung ano ang ginawa mo sa buhay ng ibang tao. Nirespeto mo ba ang buhay ng iba? Minahal mo? Iningatan mo ba? Pinahalagahan mo ba ang buhay ng iba? O mas mabilis at madalas, sinisira mo ang buhay nila? Hinahamak-hamak mo ang buhay ng iba? Hinuhusgahan mo lang ang buhay ng iba? Pinagdadamutan mo ang buhay ng iba? Sa pagpapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa tulong ng halimbawa ni Santa Cecilia, isang martir. Ang kanyang pagiging martir ay hindi lamang para sa kaligtasan niya, kundi upang maging halimbawa siya katulad ng ina sa ating unang pagbasa. Maging halimbawa siya sa buhay ng iba na hanggang huli, piliin nating manatiling tapat sa Diyos. Ang mga martir ay paalala sa atin na nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Hayaan natin na ang buhay nating ito
ay maibalik natin sa Diyos taglay ang isang buhay na pag-aalay at pagbibigay. Baliwala ang isang buhay na hindi nagbibigay at walang inaalay. Let your life be a life of giving. Amen.